Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday mga lods, no? Magtatanghali na. Nako, penging ulam. Ayan. Mag-aasikaso pa tayo ng ulam pero mag-upload muna tayo ngayon mga idol. Grabe ang mga balita natin ngayon mga lods, no? Ang mga update natin ngayon ay magdi-dictate kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, linggo at kung ano-ano pa mga loads, no? So bago ang lahat, sana palike ng ating video, mga idol. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, update sa crypto, trending news, global news, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So, okay. Punta na muna tayo sa ating chart, mga idol, na meron tayong position ngayon dito banda. Kasi syempre, alam nyo na yan, naabot na naman yung ating support dito sa banda dito mga idol no, sa 1.2. So kanina nung nag-drop siya diyan mga lods, tinry ko lang mag-position banda diyan. So ang stop loss naman natin $5 lang. Ayan, once tamaan $5 stop loss natin. Pero so far positive tayo ng $5. So ayan, kaka-position ko lang actually mga lods bago tayo tawag dito mag-upload ng video, no? So pag tinamaan stop loss natin, talo tayo ng $5 plus piece. So ayan, mga idol. So ayan yung ating chart ngayon. Ang ating Bitcoin ay nasa 63.9, okay? 63.9 mga loads, pero sabi nga nag-65 na yan, bumalik na yung 65, pero ngayon bumaba ulit. Okay, ano ba ang mga reason, mga lodi, kung ba tayo nagkakaganyan? Nako, bago yan, ito muna tayo mga lods, no? Breaking! Nako naman si Daddy. In a massive win, President Trump reveals he just got through more oil in the Strait of Hormuz than ever recorded. Kumbaga, mas nakikinabang siya dun sa oil. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. No? We have an oil gusher. The strait is totally open. We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. So, keep pushing. So, ayun talaga yung pinupush ni Trump. No, na hindi dapat kayo magkaroon ng nuclear weapon. Bawal 'yan, mga idol, no? Baka matalo nyo kami, hindi. Sabi niya. Pero sa tingin ko yung Strait of Hormuz mga lodi, isa yan sa mga nakikinabang ngayon yung US mga lods, no? Dinadaan lang nila sa kung anik-anik, pero yung langis mga lodi, alam nyo na yan. Isa yan sa kailangan ng mundo mga lods. At kahit na anong sabihin nyo, yung ginagawa ni Trump ngayon na tinatambakan niya ng langis yung US ngayon. 'Di ba? Unang-una mga lods, ano ba ang pinaka maraming langis sa buong mundo, na bansa sa buong mundo? 'Di ba Venezuela? Ayun ang unang-una niyang kinuha. Mga idol, 'di ba kinidnap niya? Sabi nga nila kinidnap daw si Maduro, 'di ba, yung president noon? 'Di ba? Sinis nila lahat ng oil doon, mga lods. At ngayon yung Iran na naman, kumukuha na naman sila ng oil. Ano ang balak ni Trump? Mga lodi, bakit ganoon? 'Di ba? So, hindi nila maitatanggi na ang daming oil ngayon ng US, mga lodi. Sa totoo lang, ayan. Ano pa? Question is for Q is for quantum, sabi rito. Under President Trump's leadership, quantum is making a massive leap and America is at the forefront of these innovations and groundbreaking technology. So may pinirmahan kasi si Daddy, mga idol, no? President Trump signed 2 executive orders securing the United States spot as the world leader in quantum computing. Nako. 'Di ba? 2 executive order yung pinirmahan niya yan. Yung one order o order 1 launches a national effort to produce a quantum computer capable of performing important scientific calculation. Napaka-importante niyan mga idol. It also aims to develop quantum-enabled sensors and networks within the the next 5 years, sorry. 'Di ba? So ayun nga ang kinakatakutan nila, pero ngayon sila na yung number 1, 'di ba? Pinirmahan na yan na Trump. Order 2 directs federal agencies to transition their computer system to quantum cryptography, post-quantum cryptography standards. No, by 2031, dapat magawa na nila yan. It positions the US government to lead wider adoption
of these stronger security standards to address future quantum computing. Hindi lang kasi yan mga lods para manguna, no? Isa rin yan para sa security. Yung ganyan mga lods, no? So, inunahan na ni Trump yung ibang bansa dito. Nauna na siya dito sa tingin ko, mga lods, no? Kung yung China, nagkakaroon na, o yung Europe, may MiCA, yung UK, tama ba? UK ba yun? Nauna yun sa crypto law, si Trump nauna dito pagdating sa ganito. So, ayun yung advantage niya. Congress has one job right now. Pass HR 9175. The Blockchain Association, Crypto Council, and Digital Chamber all signed the letter. That's not a request. Kumbaga, hindi yan request. Kailangan yung gawin yan. That's the entire industry is speaking with one voice. No more excuse. Give crypto its clarity. Nako, mga idol, kailangan, alam niyo ba sa Thursday na yon, mga lods, yung sa Clarity Act natin. Pero mamaya na yun, dito muna tayo. 5 firms are about to control the future of the digital dollar. So ito rin mga 5 mabibigat, mga lodi, na pwedeng mag-control ng dollar sa US o sa mundo. Ano yun? BlackRock, syempre, the biggest hedge fund in the whole wild world. Ano pa? Goldman Sachs, BNY o Bank of New York, mga idol, State Street, and Fidelity, no? Each just build a fund to hold stablecoin reserve. They don't want to issue the coins. They want to own the trillion sitting behind them. Crypto build the dollar's future. The Wall Street is buying the bulls. May gusto lang ako yung tanong. Etong 5 firms na to, partner na kaya to ng Ripple, no? Tanong natin. Partner na ba ng Ripple ang 5 firms na yan? Ang mga tanong lang natin, mga lods, no? Kasi isipin nyo, makokontrol nila yung digital dollar, no? Hindi pa lahat. Pero may malakas na koneksyon ang ilan sa kanila. At ito, BNY Mellon, alam ko, partner nila yan. Goldman Sachs, partner nila yan. BlackRock, hindi direct, no? Kasi yung BNY, oo, official partner. Oo, may partnership din sa Goldman Sachs. BlackRock, hindi direktang partner, pero may malalim na collaboration, no? Isa yan, mga lods. Ano pa? State Street, hindi partner. Oo, kasi ngayon ko lang na ni State Street eh. Hindi ako familiar eh. No? Fidelity, hindi partner. May sariling crypto offering stablecoin plans, digital something. Both sa BNY Mellon, Goldman Sachs, ang confirmed partner, ang BlackRock ay malapit sa collaboration lalo na sa RLUSD at tokenization pero hindi sa full partner. State Street at Fidelity ay wala pang direct tie na nag-ooperate sila ng independent na crypto tokenization. So dalawa, no? Dalawa yung sure, no? Yung Goldman Sachs at BNY Mellon, and then yung connection naman is BlackRock. So halos 3 sa 5 magko-control ng digital dollar sa buong mundo. Grabe yun, mga lods, no? Isa nga lang pwede na eh, di ba? So yan. Tapos ito na yung BlackRock speaking. Bitcoin upside around midterms. BlackRock says Bitcoin could see renewed upside around the US midterm election. So, ang in-expect ng BlackRock, mga lodi, medyo magpa-pump daw tayo, no, after ng around midterm election. The firm highlights fears of money printing, rising global liquidity, and growing institutional adoption as the primary drivers for the potential surge, no? So alam niyo naman pag midterm election, mga idol, no, usually nagpiprint sila ng pera diyan eh. So hindi natin alam kung mangyayari 'yon, no? Kasi nga si Fed Chairman Kevin Warsh ay ini-expect na magre-raise ng rates, mga idol, no? So medyo medyo malabo to. I mean, hindi sure kung ano yung mga pwedeng mangyari. Pero pag BlackRock yung nagsabi, syempre hindi naman basta-basta magsasalita yan ng ganyan na walang basihan. 'Di ba? So sinasabi ng BlackRock na pwede tayong magkaroon ng upside around midterm. So malapit na yan, mga lods, kaya magkakaroon ng recess yung yung Congress eh. Oh, ito na yung sinasabi natin, mga lods, no? Just 4 days left. Senate has until Thursday to
to resolve Clarity Act before a 2 weeks recess, no? Kasi magkakaroon ng 2 weeks recess after ng Thursday. So, 1, 2. So, ang balik niyan, July 9. O July, basta mga ganyan na, July na, no? Group of meetings are supposed to be set during these days. O, ayan na. Sabi kasi dito ni Eleanor Terret, New Crypto PAX target Maryland, New York primaries as Clarity Act faces critical week ahead of July 4 recess. Kasi nga mga idol, ang ini-expect ng lahat, mapapasa siya ng July 4. No? Ito nga kasi yung pinaka parang target, no? Dahil ito yung Independence Day. So, Thursday mga lodi, magkakaroon na tayo ng Thursday ata ng 2 eh. Kailangan magkaroon tayo ng hindi, dito nga yan sa 25. Magre-recess mga idol. So, kailangan mapasa na yan, no? So, malapit malapit na, ilang tulog na lang. Tuesday na ngayon eh. Pero, kung tatanungin nyo naman si Paul Atkins, mga lodi, sobrang positive naman niya. Sabi niya rito, Paul Atkins, chairman of the SEC, made it clear, I'm confident that Congress will pass the Clarity Act and the President will be able to sign it. Ganun siya ka-positive o ka-bullish pagdating sa Clarity Act. That the President will be able to sign it, that will give us a legal framework to operate and allow the market to innovate here in the United States. Regulatory clarity is coming. The US is positioning itself as the crypto capital of the world. Ayun yung sinabi, no? Si Paul Atkins yan, no? Chairman ng SEC yan, mga idol. So, sabi ko nga, pag mga main player yung mga nagsasalita, siguro meron silang alam na hindi natin alam. Kasi hindi naman nila ibibitaw yan ng basta-basta sa interview sa media kung hindi naman sila sigurado na wala naman silang basihan kung ba't nila sinabi yun. 'Di ba? So, at least ngayon, alam natin na si Paul Atkins is naniniwala na may papasa yung Clarity Act, mga idol, no? Nako, ito. Ripple plus XRP plus Egypt. Ripple's Egypt CIB to revolutionize cross-border payments. So, noong nakaraan, Africa, ngayon naman Egypt. Mga idol, the blockchain firms Ripple has forged partnership with Egypt's Commercial International Bank to enhance cross-border payment by harnessing Ripple's advanced technology and the digital currency XRP to elevate international remittance services. So, good news, adoption, mga lods, alam nyo na yan. And while some are now trying to become the currency of the banks, kasi mga lods yung mga coins ngayon, parang ngayon pa lang nila na-realize na kailangan nila. Kasi nga 'di ba dati inaasar nila yung Ripple na bankers coin yan, yung XRP, wag lang bankers coin yan. Tapos ngayon, lahat sila gusto na maging bankers coin. 'Di ba? 'Di ba? Sabi dito, while some are now trying to become the currency of the banks, Ripple sat down with the World Bank and the IMF more than 10 years ago. Mga idol, nilatagan na nila ng rails yan, mga lodi. They already made their choice. More than a decade ago, nothing will replace XRP. Its success is guaranteed by highest spheres of global finance, no? None of this would be possible if they hadn't given Ripple the green light, no? So kung titingnan nyo kasi pagtatagpi-tagpiin nyo yan, mga idol, malalaman nyo, mga lods, no, na parang nakaplano na ang lahat. Mga lodi, a decade ago pa lang nakaplano na yan. No? Ito naman. Ripple just got invited. Grabe naman, nung nakaraan Africa, tas ngayon Egypt, and then ngayon naman Monaco. Ripple just invited to a closed-door panel in Monaco with some of the biggest names in institutional finance. Komainu plus Liquido. Liquido. Paano ba sabihin to? Liquido plus Ripple on one room, sabi rito. One agenda, T+0 settlement, and real world asset tokenization. The $300 trillion opportunity doesn't knock twice, mga idol, no? So, grabe. Lahat ng malulupit ngayon, andyan na, kumbaga nakalatag na, mga lods, magpe-play na lang. Di ba? Magpe-play na lang, mga idol. Pero iba, bababa pa rin naman ng Ripple, baba pa rin naman ng XRP.
Alam niyo mga lodi, sinabi nga natin 'no na yung XRP hindi naman tumataas yan sa hype, 'no? Kapag nag-play na lahat yan, sabi nga natin nakalatag na yan, mga idol, eh. Once na gumana na lahat yan, dun niyo na mararamdaman yan. Ripple is the only crypto company in the world that is regulated on 6 continents. Only company. The world has agreed on one thing, XRP. It's privileged to buy XRP for less than $100. So grabe naman 'yun, mga lods, no? Sa wala eh. Positive $6 tayo mga idol. Bantay-bantay lang tayo. Malay nyo, ito na yung time. No, ang liquidation natin medyo 1.09 eh, oh. Mga idol eh. Asan na ba? Tignan ko lang kung ano yung dulo nung ano. Ay, hindi. Malayo pa. 1 point ano ba to? 1.04. Malayo, mga lods. Malayo pa tayo. Kasi kung nasa ilalim lang tayo nitong 1.04, di ko nababantayan yan eh. Yung liquidation natin, kung nasa ilalim tayo ng 1.04, nako medyo matagal-tagal siguro yan bago mabalikan yan. So medyo maging kampante tayo dyan. Pero ngayon, hindi tayo pwede maging kampante mga lods dahil medyo mababaw lang o shallow lang ang ating liquidation. No? So hintayin lang natin mga lodi. Pero once na umangat na to dito, mga idol sa ating kulay blue, naubos na nga yung blue natin, no? Nalampasan niya na lahat eh. Nabanti nga natin. Ito yung mga pangalawang support natin. At pangatlong support. 'Di ba? Dami nang babasagin na support niyan. Bago ang lahat. 4 na support, 3. Grabe oh. 1, 2, 3, 4. 4 nga. 1, 2, 3, 4. Oh. Bago ka masatisfy. So ayan, no, pag ito, umangat na siya dito sa ating resistance, mga lodi, tulad nga nito kahapon, di ako nakapag-short eh. Anong oras na kasi yan? Gabi na. Ay matutulog na ako eh. Pag matutulog na ako, ayoko mag-iwan ng trade eh. So hindi ko na tinangka, no? Pero nakakapagsisi kasi imagine, no, dire-diretso pababa, oh. Magkano rin yan ni Peber? Baka umabot din ng 5,000 to eh. Oh, so ngayon eto, once na umangat to dito sa ating resistance, mga lots, magla-lock profit na tayo diyan kasi baka mag-bounce na ulit siya diyan pabalik, no? So, pero lock profit lang mga lots kasi baka tagusin niya na to, dumiretso na dun eh. 'Di ba? May mga ganong chance eh. May mga ganong moment. So, kailangan lang natin ng lock profit. Pero hindi natin mamahalin yung position na 'yan. Kailangan nating mag-profit, 'di ba? Okay, okay. So, ayan, no? Tapos, punta na tayo dito sa ating pinakamalupit. Kasi nakita ko yung Philippines dito eh. Ayan, no, mga lods, oh. Tapos yung dalawa sa kasama ng BRICS. Mga lods, alam nyo ba yung Brazil at India, di ba? Nasa BRICS na yan. Kasi ang ibig sabihin ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, at South Africa. No? So, dalawa na dito yung nandyan. Cost efficiency in emerging markets, mga lods. No? So, ito kasi yung balita dyan. Philippines just told the world its tokenization framework is ready. No? Si SEC Commissioner Rogelio Quevedo says the Philippine SEC already has the legal groundwork and for fintechs are live in the regulatory sandbox right now and tokenizing real estates, 2 buildings tokenize, US tax access for OFWs. Alam niyo, laki ng tulong ng OFW, mga lodi talaga sa Pilipinas, mga idol. Kasi ngayon, wala na nag-i-invest sa Pilipinas, mga lodi. Ang nagbabalik ng nag-aano lang ng dollar sa atin is mga OFW. So, talagang mga bayani yung mga OFW natin, mga lods, no? At dito tayo, mga asan na yun? Saan yung ano ko kanina? May news ako na tungkol sa ano. Meron pa tayo dito. Hindi. Ito, mamaya. The SEC said it is prepared to test blockchain-powered tokenized real-world asset, emphasizing that it could solve ongoing trading lull in PH Stock Exchange. So ayan na nga. No, pero dito tayo sa ibang news natin. Update tayo dun sa Tacloban. Alam ko naman siguro na marami sa inyo ang nakapanood na nung Teach You a Lesson sa Netflix, mga idol, 'di ba? Alam niyo yung Teach You a Lesson, 'di ba? Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo, napakaganda nun, mga idol, no?
At, sabi dito ni Sian Albert Gasa, ang pambansang marites ng Pilipinas o ng, tama, ayon sa ating very credible insider, sabi niya mga lods 'no, based sa initial statement and interview na maril daw yung bata o yung mga bata kasi napanood daw niya sa isang K-drama sa Netflix na teach you a lesson na hindi pala siya makukulong kapag gumawa ng krimen dahil siya ay minor de edad, mga idol 'no. So kung tutuusin di ko alam kung episode 5 yun, mga lods, na sa Korea may gano'ng batas at pinakita yun dun sa teach you a lesson na hindi talaga sila makukulong 'pag 14 years old sila, unfortunately, mga idol 'no. So kanina, umaga pinanood ko yung balita tungkol dun, update dun, tinanong yung pulis kung makukulong ba sila et cetera, lalo na yung 15 pababa kasi 14 and 15 yun, eh, mga lods, eh, 'no, 14 and 15. So, ibig sabihin mga idol, unfortunately hindi sila makukulong, 'no? Ayun yung pagkakaintindi ko dun sa balita kanina at kung napanood niyo yung, Teach You a Lesson, mga lods, gano'n din yun parang pinapakita dun nakakabwisit nga yung bata dun, eh, yung 14 years old pero sa totoong buhay 33 na yun. Ang galing niya lang umarte kaya mukha siyang 14. Pero yung artista na yun ang galing nakakabwisit yun, yung ano, yung, nagbebenta ng drugs, mga lodi. Tapos binubully niya yung kaklase niyang babae, nagpahabol sa kanila ng ano, nagnakaw ng sasakyan, hinabol nila. Ayun yun, tas sinasabi sa kanila, sabi pa may ano pa dun, dialogue pa ron, eh, "Magbabago naman ako pag hindi na ako minor de edad, eh, sige na." Mga gano'n. "Oh, 'di ba hindi niyo magawa? Puwede mo ba akong hulihin? Hindi mo kayang hulihin ako dahil minor de edad ako." Ginaganon sila ng minor de edad na batang si Toy. Galit na galit nga si ano, si Inspector Nawajin, eh. Ang kulit nun. So, unfortunately mga lodi, mainit din ngayon sa Facebook yung batas na inano ni Kiko Pangilinan, 'di ba? Tas na si Robin nagsusulong siya ng 10 years old. Pero for me mga idol, 10 years old napakabata nun sa akin, mga lods. Kapag yung 10 years old gumawa ng karahasan, ibig sabihin ang may problema dun magulang, hindi yung bata. Sa tingin ko lang, siguro for me ano lang 12 or 13, ganyan. Kasi 13 teenager na yun, eh, 'di ba dun nagsisimula yun, eh. So, for me siguro 12. Pero yung 10 naku medyo napakababa pa nun mga idol. Kasi ako based from my experience, grade 6 ako mga idol, 12 years old yun, 'di ba? Graduating ako ng grade 6, naalala ko yun mga lods, no, pang-umaga ako nun, madaling araw pa yun, sa bayan ako nag-aaral sa Gulod, sa Novaliches, sa Gulod. Sa kantin nun parang ang aga ko pumasok, ako lang mag-isa. Umupo ako nun, sarili ko ta's inisip ko, matanda na ba ako? Parang gano'n yung isip ko nun, eh. Kumbaga what is ano yung pinaka-worst na puwedeng mangyari sa'kin? Yung oras na yun, grade 6 ako nun, ayun yung naiisip ko. Sabi ko sa sarili ko nun, "Ano yung worst thing na puwedeng mangyari sa'kin?" Ang pinaka-worst mamatay ako, eh. Gano'n yung ano, nasa isip ko nun, eh. Ta's sabi ko sa sarili ko, "Tatandaan ko 'tong moment na 'to. Etong moment na 'to, ito yung part na hindi na ako bata kasi yung isip ko iba na, eh." Kumbaga puwede na akong mag-isip ng masama. Gano'n, totoo 'yun mga lods, hindi ako nagbibiro, swear. Mga idol, kinausap ko yung kaya tandang-tanda ko yung moment na 'yun, na grade 6 ako nun, na hindi na dun sinabi ko na hindi na ako immature, parang gano'n na kumbaga yung isip ko iba na, hindi na pambata yung isip ko, puwede na akong gumawa ng kasamaan, 'no? So hindi kaya para sa akin 12. 'No? Para sa akin 12, pero yung ni Robin 10, medyo bata pa yun. Kaya nga sabi ko kung 10 gagawa ng kasamaan, ibig sabihin nga nun, ang problema nun magulang. Although, marami akong mga inaanak na talagang batang yagit sa court, sa Phase 3B. Sinabi yung lugar, eh, 'no? Dun sa'min, mga idol, marami akong inaanak dun na makukulit, talagang makukulit, salbahe, talagang ano, makulit. Pero yung 'pag ginulat mo yung sinigaw mo, mararamdaman mo na bata pa sila 'pag sinindak mo sila, eh. Iiyak sila, eh, gano'n, eh. 'Di ba? Kumbaga masasabihan mo, masasaway mo, eh. Pero yung mga 12, yun medyo ano na yun, eh, makikita mo yung itsura nila kapag sinaway mo, parang bumubulong na, "Tangin mo, parang papalag na, may iniisip na."
Nagpipigil lang sila, gano'n. Pero yung 14 sa tingin ko matanda na 'yan, dahil na yung 'pag sabi ko nga sa inyo panoorin niyo yung Teach You a Lesson, eh. Pero hindi ako naniniwala sa sinabi ni Sian Gasa dito, na napanood yung Teach You a Lesson kaya ginawa yun. Medyo 50-50 ako diyan, hindi ako masyado naniniwala. Kasi yung damit niya kung napanood niyo yung video natin kagabi, yung damit na suot nung, namaril sa Tacloban, gano'n din yung damit na sinuot nung mga namaril sa USA. Dalawang insidente ng pamamaril sa USA, gano'n yung damit nila. So, ibig sabihin, pinlano nila na magsuot ng gano'ng damit dahil gagawin nila yung ginawa ng mga namaril dun sa USA. Ibig sabihin, pinlano nila yun. No, hindi yun coincidence, mga idol. Di ba? So, for me, 14 years old, medyo ano nga yun, medyo sa akin matanda na yun. Makulit na yun, mga idol. Kumbaga, pwede nang, yung 14 years old ako, makulit na ako eh. Kumbaga, masama na yung mga nasa isip ko, mga lodi. Pero nung 12, ayun nga yun eh. Doon, doon ako nagsimula. Totoo yun, mga lods. Mamatay man ako. Totoo yung kinausap ko yung sarili ko noon. Na grade 6 ako tandaan. Sabi ko nga sa sarili ko, tatandaan ko yung araw na to. Eh. Sinabi ko to sa sarili ko. Eh. Grade 6. Di ba 13 years old ka, first year ka na nun. So, medyo pasaway ka na nun talaga. Tuli ka na nun. Ibig sabihin, mga lods. So, ayan. Yung news natin, mga lodi. Grabe naman ang mga nangyayari sa mundo. Pero pagdating sa crypto, ito papahabol ko lang Grabe yung mga nangyayari sa mga school ngayon, mga lods. No? Meron kasi kaming GC eh. Meron mga pinasa doon ng mga talagang krimen. Hindi ko alam kung private school yun. Yung parang babae, pumasok siya sa room, tapos pinagkisaksak niya ng ballpen yung mga ano niya, mga classmate niya. Iniisip ko, parang napapamura lang ako. Gumaganon ako kasi talagang grabe eh. Tapos iniisip ko, nasan yung mga teacher dito? Ganun, si boss nga kanina, nung pinanood niya yun, naiyak pa siya. Sabi niya, ano nangyayari sa mga estudyante ngayon? Sabi niya, siyempre, alam niya naman si boss, siyempre, teacher yun, eh. So, talagang, ano siya, nalulungkot din siya sa mga pangyayari. So, ito mga lods, ayun yung balita natin ngayon. Overall, sa crypto, marami tayong aabangan, lalo na sa Thursday, mga lods, na yung Clarity Act natin, kaabang-abang yon. At syempre, yung mga pinapasa ngayon ni Daddy, no? Ayan, and then, yung mga pangyayari pa rin sa Strait of Hormuz. At syempre, sobrang positive si Paul Atkins na pwedeng ipasa yung Clarity Act. At syempre, lahat ng partnership na naman na nabalita natin ngayon, adoption pagdating sa XRP. Okay, so nasa na tayo? Ayan. 4. Nako, medyo ano to Tignan natin kung anong mangyayari dito. Basta, stop loss natin, 5. Pag tinamaan yan, chill tayo, abang tayo. Pag bumaba ng mga, kasi 1.2 tayo 'di ba? 1.2, so 1.1, medyo malayo na 'yun, baka mag-bounce na 'yun. So, abang-abang na lang tayo dito mga idol, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Subscribe kayo kung gusto niyo ng mga ganitong content. At syempre, like niyo yung video natin, mga lods. Magandang araw sa inyo at what's up, magluluto na si Jeblo at darating na mga pasaway na mga batang makulit na galing sa eskwelahan. Thank you, magandang araw sa inyo mga idol.